Ayan, Dr. Love. Alam mo, ang pagiging payaso ay isang matatawag nating banal, ano, na banal na trabaho. Lahat naman ng trabaho banal, pero ito talaga nagbibigay kaligayahan sa kapwa ang pinagkakakitaan. Joy and entertainment, Joy, sabi nga, di ba? Kasi itong mga taong ito, ang tinitingnan ng mga kabataan natin, para sa ating mga may edad na, siguro hindi na masyadong attractive, pero sa mga bata, pagtingin sa kanila, they expect joy and entertainment. Yun sana ang dapat nakikita sa inyo. Pero ang nagiging problema rito, mukhang wala kayong transparency sa negosyo. Yun siguro ang dapat ninyong harapin muna ngayon, ano? Ang katunayan yan talaga, kung ako ang tatanungin mo, yung talent coordinator dapat mas mataas ang talent fee niya. Kasi siyang nagko-coordinate, siyang gumagawa, siyang umahanap ng kontrata, di ba? So, ang nakikita lang natin dito, mga kapatid, inay, nakikita natin dito yung transparency. Kulang ka ng paliwanag and documentation. Mabibigyan ng solusyon yan. Ayan. Thank you, Dr. Love. May solusyon talaga kung maayos sa simula pa lang. Okay, Doc Camille, paano mo mapapanatili yung pagiging profesional kahit parang nawalan ka na ng respeto o feeling mo na isahan ka na? Pwede pa rin naman yun, di ba? Ayo po. Ate ko rin pwede naman talaga na sinasabi natin pagdating sa trabaho, kung talagang mahal mo yung trabaho mo, yung professionalism nandun yun. Ang maganda dito ang nakakalungkot, pag sinabi natin sa clowns, hindi natin alam kung ano talaga yung emosyon na nararamdaman nila. Kaya alam nyo, dapat magpakita kayo na yung resilience kasi sa isang clown, ang daming failures niyan. Hindi mo alam kung matatawa o mabibisit sa'yo yung makakakita ng show nyo. And yet, doon ako natutuwa sa mga clowns kasi nagiging matatag pa rin kayo, nakakapagtrabaho pa rin kayo. And I guess, sana magkabati-bati kayo dahil kasi pare-parehas kayo nagtatrabaho, pare-parehas yung ginagawa nyo. So, dapat lang magpasaya kayo sa mga tao. Ayan, oo nga. Kasi clown, siguro yung mga nanonood sa atin, ay, matatawa tayo ngayon. Hindi po, sila po'y nag-uupakan. Attorney Lorna, kumusta na ba ang usapin ng protection para sa mga freelance workers or gig economy dito sa ating bansa? Partikular na ang mga entertainers. Alam mo, marami rin akong kliyenteng sa entertainment industry, no? At ito ang pinakamahirap na industriya. Kasi ang mga entertainers, kung minsan walang choice. Sa entertainment industry, nakikita ko, ang daming mali sa kontrata. No? They tie up stars for 20 years, hindi naman binibigyan ng trabaho. Yan ang kulang sa ating labor code. Kasi labor code mostly regulates mga regular employment. Hindi masyadong regulated ang mga contractual employment. Ang importante dito, good faith. Anong ibig sabihin ng good faith? Kung ano yung, miski na walang kontrata, Kasi sa industriya niyo naman, ay sa magkakaibigan, wala nang kontrata yan. Ang contract kasi, sa batas, contract does not have to be written. Pwedeng handshake, pwedeng practice, pero it assumes good faith. Number one, dapat agree on the price, pero hindi lang yung wages, kung magkano. Pati yung conditions of work. Kasi sinabi niya, ako nagbibigay ng makeup, kung nagbibigay ng transport. Dapat klaro kung gross or net. Kung yung 500 na yan ba ay net of, nabawasan na yung mga sinasabi niyang expenses. Dapat yan, klaruhin natin. Ayun, kailangan talaga malinaw sa una pa lang. At saka dapat may pirmahan, di ba, attorney? Tama. Oo, kasi biro mo, 500 sa 300 ang binigay. Bakit nga ba 300 lang ang binigay mo? Ano po kasi, inawas ko po lahat ng gastos ko. Tapos ang lumabis lang po sa akin, parang nasa 850 lang po. Ay, magulo talaga, magulo. Kasi nga, medyo hindi na pag-usapan ng tama. At wala tayong pruweba ngayon sino ang nagsasabi ng totoo.